Ang prinsesa at ang gisantes. Sa isang malawak na kaharian, napapaligiran ng matatayog na bundok, luntiang kagubatan, at mga ilog na dumadaloy ng malumanay, may isang prinsipe na naghahanap ng isang prinsesa. Sa mga taon ng paghahanap, maraming prinsesa ang dumaan sa kanyang buhay, ngunit ni isa sa kanila ay hindi tumugma sa kanyang mga pangarap at inaasahan. Madalas siya maglakbay, mag-isa o may kasama, upang maghanap ng isang prinsesa na may kahalagahan at katangiang tanging siya lamang ang makakakilala. Siya'y may mga prinsesang nakilala sa ibang kaharian na mayroong kagandahan, ngunit wala sa kanila ang may mga katangian ng kabutihan at malasakit na hinahanap niya. Lahat ng mga prinsesang nakasalamuhan niya ay may mga kahinaan, at ang patuloy na paghahanap ay lubhang nakakapagod para sa prinsipe. Nais ng prinsipe na makakilala ng isang prinsesa na hindi lamang isang mukha ng kagandahan, kundi isang taong may kabutihang loob at katatagan ng puso. Habang naglalakbay ang prinsipe, naramdaman niyang siya ay napagod, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Sa bawat kaharian na kanyang pinuntahan, naaalala niya ang mga prinsesang nakatagpo niya, ngunit nanatili pa rin siyang nag-iisa. Sa kanyang mga paglalakbay, naiisip niya kung talaga bang may prinsesa pa na may mga katangiang kanyang hinahanap. Ngunit sa bawat hakbang, parang nawawala ang kanyang pag-asa. Isang gabi, habang naglalakad sa ilalim ng mga puno ng kahoy na tinatanglawan ng buwan, natagpuan ng prinsipe ang isang batang prinsesa na tumatakbo palayo mula sa bagyong dumaan sa kalangitan. Ang batang prinsesa ay tila malupit na sinalanta ng malakas na ulan at hangin. Ang kanyang mga damit ay basang-basa, ang kanyang buhok ay magulo, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng lakas at tapang. Nais ko po sanang maghanap ng masisilungan mula sa bagyong ito, ang bati ng batang prinsesa. Hindi inaasahan ng prinsipe ang kanyang nakikita sa mga oras na iyon, ngunit nakaramdam siya ng isang kakaibang koneksyon sa batang prinsesa. Sa kabila ng matinding bagyong nagaganap sa labas, pinayagan niyang pumasok ang prinsesa sa palasyo at makapagpahinga. Hindi niya alam kung anong uri ng prinsesa siya, ngunit sa nararamdaman ng prinsipe may isang bagay na kakaiba sa batang prinsesa. Habang ang batang prinsesa ay nagpapahinga sa loob ng palasyo, ang prinsipe at ang reyna ay nag-usap. Bakit kaya siya dumating sa ating palasyo? Tanong ng prinsipe. Sinagot siya ng reyna. Walang prinsesa na naglalakbay na hindi humahanap ng lakas mula sa mga pagsubok ng buhay. Tanging isang prinsesa na may kabutihang loob at malasakit ang makakatagpo ng lakas sa gitna ng bagyo. Nagbigay ng isang mabigat na tanong ang reyna sa prinsipe. Paano natin malalaman kung siya nga ba ay isang prinsesa? Sinabi ng prinsipe, kailangan natin ng isang pagsubok upang malaman kung siya nga ba ay tunay na isang prinsesa. Agad na nagpasya ang reyna na subukan ang batang prinsesa. Inutusan niya ang mga tagapaglingkod na maghanda ng isang kutsyon na sobrang taas at maglagay ng isang maliit na gisantes sa ilalim nito. Ang gisantes ay sobrang tigas at hindi makakatulong sa isang tao na makatulog ng maayos. Ang bawat pagtatangkang humiga ay magiging mahirap, at tanging ang isang prinsesa na may kakaibang katangian lamang ang makakapansin ng sakit na dulot nito. Ang prinsipe ay nag-isip ng napag-usapang pagsubok. Pumunta siya sa kanyang silid, tumingin sa mga bintana ng palasyo, at nag-isip tungkol sa batang prinsesa. Tama ba ang ginagawa namin? Isang pagsubok para sa isang tao na tila naglakbay ng malayo upang matulungan kami. Tanong ng prinsipe sa kanyang sarili. Ngunit habang siya ay nag-iisip, nakaramdam siya ng isang malalim na koneksyon sa batang prinsesa. Kung siya ay tunay na prinsesa, tiyak ay malalaman natin ito, ang naisip niya. Habang ang batang prinsesa ay nagpapahinga sa kanyang silid, hindi niya alam ang pagsubok na inilagay sa kanyang kutsyon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit dahil sa pagod mula sa matinding bagyo.
Ngunit nang humiga siya sa kutson, agad niyang naramdaman ang sakit na dulot ng matigas na gisantes sa ilalim. Bakit parang may matigas na bagay na nakakainis? Ang tanong niya sa sarili. Sinubukan niyang magpahinga, ngunit tila hindi na siya makatulog ng maayos. Habang ang gabi ay dumaan, naramdaman ng prinsesa na hindi siya nakakapagpahinga ng walang sakit. Bawat galaw niya ay lalong nagpapalala sa kirot na nararamdaman niya sa ilalim ng kutsyon. Walang sinuman sa kanyang paligid ang nakakaalam ng kanyang nadarama, ngunit nagpatuloy siya sa pagtitiis, hindi tinatablan ng pagod o ng pisikal na paghihirap. Kinabukasan, nang magising siya, agad niyang sinabi sa mga tagapaglingkod, "Hindi po ako nakatulog ng maayos. Parang may matigas na bagay na tumutusok sa aking katawan." Nagulat ang prinsipe at ang reyna nang marinig ito. Agad silang nagtakda ng isang lihim na tanong. Tinawag nila ang batang prinsesa at nagtanong, "Ano ang naramdaman mo habang natutulog?" Sumagot ang batang prinsesa ng may katapatan. "Ako po ay hindi nakakatulog ng maayos. Parang may matigas na bagay na tumutusok sa aking katawan. Hindi ko po alam kung anong nangyari, ngunit ito ay nagdudulot ng matinding sakit." Sa narinig ng prinsipe at reyna, napagtanto nila na tanging isang tunay na prinsesa lamang ang makakaramdam ng ganitong klase ng pagsubok. Nagtaka sila at natuwa sa kanyang pagtitiis. "Ang prinsesa ay hindi lamang dapat maganda," sinabi ng prinsipe, "kundi may isang katangian na tanging ang isang prinsesa lamang ang nagtataglay." At sa wakas, nakitang siya nga ay tunay na prinsesa. Ang kanyang tapang, malasakit at kakayahang magtiis ay nagpatunay na siya ay mayroong mga katangiang hindi matutumbasan ng iba. Ang prinsipe at ang prinsesa ay nagdiwang ng kanilang kasal sa buong kaharian, isang kasal na simbolo ng tunay na pagmamahal, pag-unawa at pagtutulungan. Ang prinsesa ay naging isang huwaran ng kabutihan at malasakit, at siya at ang prinsipe ay namuhay ng masaya, puno ng pagmamahal at magkasamang nagsilbing tagapag-alaga ng kanilang kaharian.